Praise God, purihin ang Diyos. Ito ang salita na ibinigay ng Diyos. Sabi niya, without understanding the blood of Jesus, the Holy Spirit will never be with you. Ibabagi ko sa inyo ngayon ang mga katotohanan mula sa salita ng Diyos patungkol sa Espiritu ng Diyos. Gaano kahalaga sa buhay ng tao ang Holy Spirit o ang Espiritu ng Diyos? Ating tutunghayan, samahan niyo ako sa pagkakataong ito. Ngunit bago ako magsimula, kung ikaw hindi pa nakapag-follow sa aking bahay, please follow upang patuloy kang ma-update sa mga bagong video na ating pag-uusapan at ibabahagi sa inyo. Now, sinabi dito, without understanding the blood of Jesus, the Holy Spirit will never be with you. So, ating pag-aaralan, ating aalamin ang kalagahan ng Holy Spirit buhat ng pasimula. Ayon sa Genesis chapter 1, verse 1 and 2, dito natin makikita ang closeness ng Diyos at ng Espiritu ng Diyos. Sabi ito, God and the Spirit in the beginning. Nang sinabi ng Diyos ay sa Genesis chapter 1, verse 1 and 2. Ganito ang sinasabi. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And the Spirit said, let there be light. And there was light. Now, makikita natin dito yung pagiging malapit ng Diyos at ng Espiritu ng Diyos. Now, titingnan natin. Marami ang naniniwala sa atin patungkol sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Ngunit kinakailangan nating maunawaan ang mga katotohanan tungkol sa Diyos. Na ang Diyos ay may tatlong persona. At kung babatayan natin ang sinasabi ni Paul, there is one God. Mamimiss tayo sa mga katotohanan that without understanding of the blood of Jesus, the Holy Spirit will never be with you. Sapagkat sa Genesis chapter 1, gaano ka close o gaano ka lapit ang relasyon ng Diyos at ng Espiritu Santo. Sa paglipas ng panahon, ayon sa Genesis chapter 6, verse 3, nakikita natin dito na namanglaw, nalungkot ang Holy Spirit. Ang Espiritu ng Diyos dahil hindi siya makalapit sa tao. Nakita nyo? Yung pagiging close ng Holy Spirit sa Diyos, namanglaw ang Diyos dahil ang Holy Spirit nais makihalubilo sa tao. Now dito, sabi dito sa 3, and the Lord said, my spirit shall not always strive with man, for that he also is pleased. So, naging laman ang tao dahil sa kasalanan. Now, kung titingnan natin na ang tao ay maging laman at ang Holy Spirit ay banal at ang tao ay naging mga kasalanan, hindi ito nagkasundo. Hindi umaangkop ang Holy Spirit sapagkat ayon sa Roma chapter 8, ang nasa laman ay laging nakikipag-alit laban sa Espiritu. So ating babasahin para ating matunghayan ang Romans chapter 8. Romans chapter 8, ganito ang sinasabi sa verse 6. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is dito, because the carnal mind is enmity against God, for it is subject to the law of God, neither indeed can be. Now dito, ating makikita na
Dahil sa kasalanan, ang Espiritu ng Diyos ay hindi makalapit sapagkat tinatanggihan ito ng nasa laman o carnal. Pag sinabing carnal, ito yung Kristiyano na naniniwala sa Diyos. Pero yung kanyang pisikal na katawan nakaharap sa sanlibutan. So dito natin makikita gaano kahalaga ang banal na dugo ng ating Panginoong Hesus upang ang Espiritu Santo ay magkaroon ng malapit na ugnayan sa atin. Jesus in the Holy Spirit in Mary's womb. So gaano si Jesus at ang Holy Spirit at si Mary na upang magkaroon ng katawang angkop para sa Holy Spirit. Matatandaan natin sa Genesis 3. Genesis 6 verse 3. Hindi makasumpong ng katawang physical na katawan ang Holy Spirit para kanyang gamitin. Pero dito sa Luke chapter 1 verse 27 to 38, dito nakasumpong ang Diyos ng isang sisidlan, ng isang vessel, isang katawan na maaaring gamitin ng Diyos at hindi ang Diyos nagkamali. Ngunit kinakailangan yung closeness ng Holy Spirit at ng ating Panginoong Hesukristo. So nangyari yung pagiging close ng Holy Spirit sa ating Panginoong Hesus. So nagkaroon ng physical na katawan para maging angkop sa Holy Spirit ang ating Panginoong Hesus. So nagkaroon ito ng katuparan. Kung babasahin natin kay si Virgin Mary, nagkaroon siya ng anak sa pamamagitan ng kataas-taasang Diyos. So makikita natin dito sa Luke chapter 1 verse 27. Kaya nga, dahil dito ipinakikita lang paano magkaroon ng closeness, magiging malapit sa tao sa kasalukuyang panahon ang Espiritu ng Diyos. Sapagkat gaano ba kahalaga ito ating matutunghayan sa sunod nating pag-uusapan. So dito makikita natin yung Jesus and the Holy Spirit in the Mary's womb. Nagkaroon ng katuparan. So makikita natin na sa Genesis, yung closeness ng Diyos at ng Espiritu ng Diyos. Dito sa Lucas, makikita natin yung closeness ni Jesus at ng Holy Spirit. Ngayon, dahil sa pagkakataong malapit ang Holy Spirit sa ating Panginoon, malapit din ang Holy Spirit sa Diyos, dito makikita natin na nagkaroon ng pagkakataon ang Holy Spirit sa pamamagitan ng ating Panginoon. Dito, makikita natin the closeness of Jesus and the Holy Spirit. Sa Matthew chapter 3 verse 13 to 17, dito natin makikita yung revelation ng three divine person. The Father, sino ang Diyos dito sa Matthew 3? Siya yung tinig na mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Yun ay narinig ni Juan. Narinig ni Matthew. Kaya naman nasulat ni Matthew sa kanyang aklat. Now dito makikita natin, bukod doon, ang sabi ng salita ng Diyos, nabukas ang langit, bumaba ang Espiritu ng Diyos sa anyong kalapati at nanahan sa ating Panginoon. So dito makikita natin yung three divine revelation ng three divine person ng Diyos. So dito makikita natin na yung pagiging malapit ng Ama sa kanyang anak, pagiging malapit ng Holy Spirit sa Diyos Ama, at pagiging malapit ng Panginoong Hesus sa Holy Spirit, ito yung umiikot sa kabuuan ng pagka-Diyos. Sa nag-iisang Diyos, ang Diyos Ama, ang ating Panginoong Jesucristo, at ang Holy Spirit. Now, dito makikita natin na ito ay paghahanda lamang ng Holy Spirit ng Diyos para sa tao. Kaya nga, sa ating natunghayan, naging close ang Holy Spirit, naging malapit, nagkaroon ng malapit na ugnayan ng Holy Spirit sa ating Panginoon Hesus
Jesus introduced the Holy Spirit to His disciples. So dito na makikita natin sa John chapter 14. John chapter 14, dito natin makikita yung mga sinalita ng Panginoong Diyos tungkol sa kanyang pagiging malapit, pagiging close niya sa Holy Spirit. Sabi dito, but the Comforter, which is the Holy Ghost, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He shall bring you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Now dito, ini-introduce na ni Jesus sa kanyang mga disciple. Hindi ito sa sanlibutan, sa kanyang mga disciple. In-introduce ni Jesus sa mga alagad ang tungkol sa Holy Spirit. Sa John 15 verse 26, ganito rin ang sinabi ng ating Panginoon. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, and He shall testify of me. Now, dito, makikita natin na the Holy Spirit, kinakailangan nating malaman. Kinakailangan itong may pakilala sa atin. Kinakailangan magkaroon tayo ng kaalaman at karunungan patungkol sa Diyos Ama. Gaano siya kalapit sa Espiritu ng Diyos? Gaano kalapit ang Espiritu ng Diyos sa ating Panginoong Hesus? At ganon din ang Panginoong Hesus sa Ama, ganon din ang Panginoong Hesus sa Espiritu Santo. Ano ang pakinabang nito? John 16 verse 13 to 15, dito ay pinakita ng ating Panginoong Hesus. Howbeit when the Spirit of truth, He will guide you into all truth. Now, mahalaga na malaman natin ang buong katotohanan. Sapagkat kinakailangan natin magkaroon ng divine impartation sa Holy Spirit. Now, ang Holy Spirit at ang Diyos ay mayroong malapit na ugnayan. Ang Holy Spirit at ang Panginoong Hesus ay mayroong malapit na ugnayan. At in-introduce ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad ang Holy Spirit. Ngunit matapos ang Panginoong Hesus magbata ng hirap sa krus sa Kalbaryo. Matapos ang kanyang paghihirap, matapos sugatan ang kanyang tagiliran at tumigis ang dugo at ang tubig, matapos siyang namatay, inilibing at muling nabuhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, ni-remind ng Panginoong Hesus sa mga disciple ang tungkol sa Holy Spirit. At muli niyang in-introduce, at hindi lang pag-introduce kundi ang sabi sa John 20 verse 22. Tingnan natin. John 20 verse 22, sinabi ng ating Panginoong Hesus, and when He had said this, He breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. Ano ang receive nito? Ano yung salitang receive? Ano yung nakapaloob sa salitang receive? Ito ang tinatawag na divine impartation. Kapag tinanggap natin yung divine impartation, ang Diyos at ang Holy Spirit sa pagiging malapit nila, at ang Panginoong Hesus at ang Holy Spirit sa pagiging malapit nila, papasok tayo ngayon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9 to 11. But as it is written, eye hath not seen or heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him, but God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, the deep things of God. Kaya nga, bakit sinabi ni Paul? Bakit inireveal sa kanya ng Diyos? Bakit inireveal sa kanya ng Panginoon Hesus na ganun kalapit ang Holy Spirit? Sapagkat totoo yung tinanggap ni Paul. May closeness. Mayroong malapit na ugnayan ang Diyos at ang Espiritu back from the beginning sa book of Genesis. Sa New Testament, mayroong malapit na relasyon, malapit na ugnayan ang ating Panginoong Hesus at ang Holy Spirit. Kaya nang magkaroon ng ugnayan, nagkaroon ng divine impartation. Kailan nagkaroon ng divine impartation si Paul? Sa pamagitan ni Ananias sa Acts chapter 9.
Bakit si Ananias ay isa sa mga nakatanggap ng divine impartation. Kaya malaga kaibigan, hindi natin malalaman ang mga bagay ng Diyos kung wala ang Holy Spirit. At hindi rin natin mararanasan ang kilos at gawa ng Holy Spirit kung hindi natin kilalanin ang dugo ng ating Panginoon. Dugo na tumigi sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Dugo na kailanman di nawala ng bisa. Ang dugo na ito, nagaano man ang galit sa puso ng Diyos sa mga taong makasalanan. Sa lumang tipan, ang banal ang dugo ng hayop, ng tupa, o ng baka kapag ito iwinisik sa luklukan ng awa sa tabernakulo na ginawa ni Moses ayon sa utos ng Diyos. Patatawarin ang kanilang makasalanan. Gaano pa kaya ang banal na dugo ng ating Panginoon na iwinisik sa luklukan ng awa sa langit? Na ano pa, na mahipo ng dugo ang luklukan ng awa. Ito'y humipo sa puso ng Diyos upang mahipo ng Diyos ang bawat pusong punok at lipos ng kasalanan. So dito natin makikita kung gaano kahalaga ang mga katotohanan ito na dapat nating malaman. Without understanding the blood of Jesus, the Holy Spirit will never be with you. Ngayon, kung wala ang Holy Spirit sa buhay ng isang tao, ang tao ay partial lang ang kanyang pagkakilala sa Diyos. Sa huli, sasabihin ng Diyos, hindi ko kayo kilala sapagkat hindi natin inalam. Hindi natin inaayos na makilala ang Diyos. Pero salamat sa Holy Spirit na nagdagumpay dahil sa ating Panginoon. Salamat sa Holy Spirit na nagkaroon ng pagkakataon na i-impart sa atin ng Panginoong Sus yung divine impartation na magkaroon ng access o daan, pintuan ng Holy Spirit na makalapit sa buhay natin at dalhin ang divine revelation, ang tinig ng Diyos naman, ang tinig ng ating Panginoon, ang heartbeat ng Diyos at ang heartbeat ng ating Panginoon para maging tibok ng ating puso ang mga bagay ng Diyos, para magkaroon tayo ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya naman, salamat sa pagkakataong ito na napakinggan natin mga katotohanan ito na without the understanding the blood of Jesus, the Holy Spirit will never be with you. Salamat sa mga salita ng Diyos natin na saluhan at nawa meron tayong nakakapulo tayo ng aral sa ating pinag-uusapan. Kaibigan, kung ikaw ay napagpala at hindi ka pa nakapagpalo sa aking bahay, please follow pang patuloy tayo na makapakinig, makapanood, makaalam ng mga katotohanan patungkol sa mga bagay ng Diyos na ito ay laking pakinabang para sa atin. Salamat sa Diyos ang Papa.